Pandaigdigang nagyelo, paglaganap ng mga patay, paglaganap ng mga zombie. Naglalaro ako ng mahjong sa camper kasama ang mga magulang ko. Samantalang ang ex-boyfriend ko at si San ay malamig at gutom sa kwarto. Nasa bingit ng kapahamakan. Tinitingnan ko ang puno ng supply sa camper. Sa buhay na ito, kailangan kong malagpasan ang katapusan ng mundo kasama ang mga magulang ko. Muling magmulat ng mata, nasa harap ko ang pamilyar na workstation. Ipinanganak muli ako. Song Shuyan, anong iniisip mo? May meeting na tayo. Malumanay na paalala ni Ihaoran. Biglang binawi ako sa realidad. Hulyo 1, 2035. Ako ay muling isinilang. At ngayon, 7 araw na lang bago dumating ang katapusan. Ang sakit ng nakaraang buhay ay hindi pa nawawala. Ako ay nag-aalala. Nagmumuni-muni sa isip. Ano ang dapat kong gawin sa buhay na ito? Director Song. Si Luke si Epilio ang porma, lumapit. Hindi katulad ng nakasanayan mong mag-isip habang nasa meeting. Bakit? Kagabi na naman nag-overtime ka para gumawa ng plano. Hindi naman kailangan magpuyat ng ganito. Umingiti na parang hindi nagpaos sandali. At sinadyang tumingin gamit ang paningin sa gilid. Nagtanaw sa direksyon ni Ihaoran. Siyempre, may mga tao talagang. Kahit gaano pa sila magsikap, ang manggagawa lang ang kapalaran. Si Luke si ay koneksyon ng kumpanya namin. Pumasok sa kumpanya bilang intern sa pamamagitan ng backdoor. At sa likod, ay nakipagrelasyon sa aking ex-boyfriend na si Ihaoran. Tapos na ba? Tinitingnan ko siya. Ang tono niya ay kasing tahimik nang nagtatanong kung anong pagkain sa kantin ngayon. Nakangiti ako sa loob. Hindi pa alam ni Luke si. Noong nakaraan, kinuha ni Ihaoran ang pera ko at tumakas kasama siya. Ngunit hindi siya nakatakas ng matagal. Dahil sa hindi patas na hatsian ng nakaw. Binato para pakainin ng mga zombie. Tapos nagsabi, diretso na sa trabaho. Ibinawi ko ang tingin ko. Pasok sa tulong. Kailangan mong ipakita ang kakayahan mo. Kung hindi, lalabas ang balita. Hindi kakayanin ng pride ng tatay mo. Nagbago ang itsura niya. Kakakailangan ko pang tumutol. Ngunit si Ihaoran ay lumapit. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Nahilate ka sa meeting. At nakikipag-away pa sa intern dito. Nang sinabi niya iyon. Parang may kayabangan at pakiramdam na siya ang mas nakakaalam. Tumingin ako sa kanya. Bigla kong naisip, ang dating kong sarili ay sobrang hangal at kawawa. Sa buong buhay ko, ang aking boss na si Ihaoran, na siya ring dating kong nobyo. Napansin niya ang angkan ni Luke si Dior Channel. Dior, napansin niya ang angkan ni Luke si Hein. Nagtutulungan sila ng lihim Dior Hein. Si Ihaoran ay nagtanong sa akin gamit ang isang peking singsing na diamante. Tapos ay inilabas ang isang plano sa negosyo. Pinaniwala akong ilabas ang lahat ng ipon ko para mag-invest. Si Luke si naman ang namahala bilang inside man. Bago dumating ang katapusan. Nakuha nila ang lahat ng pera ko. At lihim na ibinenta ang bahay ko. Walang sinabi si Ihaoran. Si Luke si ay naunang hindi na makapagtiis. Napalingon ang mga mata. Nang hihinayang na nakagat ang labi. Ginoong Ye. Sige na. Kasalanan ko ito, hindi ako marunong mag-isip. Yung nakaranas na mamatay. Wala na siyang oras para mag-aksaya pa ng panahon kasama nila. Inayos ko na ang mga bagay. Diretso akong naglakad papunta sa opisina ng Easy. Ate Zhang. Nakapadala na ako ng resignation email sa iyong inbox. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang trabahong ito. Sa gulat ng lahat, mabilis akong lumabas ng kumpanya. Sa buhay na ito, kailangan kong kumilos ng kusa. Sa mainit na Hulyo, biglang bumagsak ang temperatura ng 100 degrees sa gabi. Kasama ng malamig na panahon ay dumating ang salot ng mga zombie. Ang mundo ay nahulog sa kaguluhan. Ngunit ako at ang mga magulang ko ay kumakain ng maanghang na hotpot sa mainit na camper. Isang buhay. Ninakaw ng ex-boyfriend ko at ng third party ang lahat ng aking ari-arian. Sa huli, namatay ng mapait sa kalye. Sa panibagong buhay na ito, bumalik ako 1 linggo bago sumiklab ang apokalipsis. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa mga walang kwentang mag-asawa. Dahil matagal ko nang planado ito sa puso ko. Kailangan nilang magbayad ng halaga. Matapos ang matapang na pag-alis sa trabaho. Agad kong binuksan ang platform ng real estate sa bahay. Ipinalista ko ang bahay na iniwan ng magulang ko para ibenta agad. Alam ko na pagkatapos ng katapusan ng mundo, hindi na pwedeng gawing ligtas na tirahan ang bahay. Kung walang pagkain, mananatili lang sa bahay at maghihintay na mamatay. Imbes na itago pa, mas mabuting gawing pera na lang ito ngayon. Para gamitin sa pagbili ng ibang mga supplies. Gumamit ng MacBook para bumili ng ibang mga gamit. Para bumili ng ibang mga gamit. Pagkatapos ay tinawagan ko ang mga magulang ko. Mom at Dad, ako ito. Makinig kayo ng mabuti. Ang bawat salitang sasabihin ko mula ngayon ay huwag niyong gawing biro. Mula ngayon, bumili ng marami hanggat maaari sa bigas, harina at langis sa bahay. Mga lata ng tubig. Compressed na biskwit. Mag-imbak ng sapat para sa 5 buwan. Tapos hanapan ng tao para ipahigpit ang lahat ng pinto at bintana. Ilagay ang bakal sa mga bintana. Huwag magtanong kung bakit. Tahimik ang nasa kabilang linya ng 2 segundo. Pagkatapos ay sinabi ng tatay ko, CJ, makikinig ako sa iyo. Sabi ng anak na babae, mag-ipon ka. Ma, gagawin ko na ito. Mag-ingat ka sa labas. Walang dapat ipag-alala sa amin. Walang tanong na inusisa. Walang pagdududa. Mula pagkabata, hindi ako kailanman nagsinungaling sa kanila. Kaya't hindi nila kailanman kinakailangan ng paliwanag mula sa akin. Ding dong. Narinig ang tunog ng wechat. Hindi ako nagkamali ng gabing iyon. Inanyayahan ako ni Ihaoran sa isang restoran na nagsisilbi ng kanluraning pagkain. Nakasuot siya ng itim na suit na binayaran ko.
Nakakneel siya sa isang tuhod. Gumawa ng parang taos pusong pagsasabi. Shuyan! Pakakasalan mo ako. Naghahanda na akong umalis sa trabaho at magsimula ng negosyo. Ilabas mo ang ipon mo at sabay tayong mag-invest. Ito na ang magiging batayan ng ating mga susunod na araw. Tumingin ako sa peking singsing. Halos hindi ko na napigilan ang pagtawa. Nahihirapan akong sabihin. Haoran. Sobrang pagod ko kamakailan. Gusto kong magpahinga ng kaunti. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Agad akong nagdagdag. Kamakailan lang, kumita ako ng 1 milyon sa stock market. Sapat na iyon para maglibang ako ng 6 na buwan. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Masyado kong kilala siya. Hindi siya interesado sa akin bilang tao. Interesado siya sa bawat sentimo sa bulsa ko. Sasamantalahin ko habang mainit pa ang ulo niya. May kilala akong isang pribadong pondo. Mataas ang pondo pero matatag ang kita. Ilan ang meron ka dyan? Gusto mo bang tumaya ng sabay? Isang buhay. Ang ex-boyfriend at ang kabit ay hindi lang ninakaw ang pera ko, kundi kinuha rin ang mga gamit ko. Sa huli, itinulak ako sa mga zombie at namatay sa kalye. Sa buhay na ito, gusto kong mauna, at ipabayad sila sa kanilang ginawa. Hiniling ni Haoran sa akin gamit ang peking singsing na pang-engagement. Gusto niyang ipagamit ko ang ipon ko para sa kanyang negosyo. Pero ako ang nagsabi na may paraan ako para kumita. Para kumita kami ng malaki. May kilala akong private equity. Mataas ang threshold pero matatag ang kita. Gaano kalaki ang meron ka? Gusto mo bang mag-invest tayo ng sabay? Nag-atubili siya. Kinuha ko mula sa bag ang patunay ng pagbebenta ng ari-arian. Ipinarinig ko sa harap niya. Sabi ko na binenta ko na rin ang bahay. Lahat inilaan ko sa pamumuhunan. Ano? Baliw ka ba? Paano mo magagawang ibenta ang bahay? Biglang nagpakita ng hindi pagkakaintindihan si Haoran. Kaya't halatang halata ang kanyang lihim na iniisip. Agad siyang nagsalita. Bakit mo ibinebenta ang sobrang ganda mong bahay? Nababahala lang ako na baka may panganib ang investment mo. Bago pa man kami magkasama ni Haoran, nais na niyang kunin ang bahay ko, na pinaghirapan ng matagal ng mga magulang ko para sa akin. Halaga ng merkado ay 5 milyon. Huwag kang mag-alala, Haoran, alam ko ang ginagawa ko. Kung hindi ako maglalabas ng ganitong malaking halaga. Ngayon, talagang nahulog siya sa bitag. Sabi niya, nakapag-ipon siya ng halos 1 milyon sa mga nakaraang taon. Maaari niyang ilabas ito para sa sama-samang operasyon. Itinaas ko ang aking baso. Mumiti at tinamaan ang baso niya. Hindi niya nakikita ang nasa mga mata ko. Hindi iyon pag-ibig. Ito ay galit mula sa nakaraang buhay. Kinabukasan ng umaga, binuksan ko ang kurtina at tumingin sa langit. Malinaw ang panahon. Walang aircon kahit medyo mainit. Sinabi ng ulat ng panahon na maganda ang panahon sa susunod na linggo. Tanging ako ang nakakaalam. 5 araw mula ngayon, hindi na muling sisikat ang araw. Inanyayahan ko si Haoran sa bangko. Sa harap niya, inilipat ko ang aking 1 milyon sa isang tinatawag na shared account. Nakatayo siya sa tabi ng counter, puno ng mga plano sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na ang mga patakaran ng account na ito ay itinakda ko ng mag-isa. Sa araw na pumasok ang pera, ito ay otomatikong ililipat sa ibang account. Wala siyang makukuha. Pagkatapos, sinadya kong magmukhang nahihirapan at sinabi, tumaas na ang threshold sa private equity. Ngayon ay hindi bababa sa 3 milyon. Kulang pa tayo ng 2 milyon. Pinagpawisan siya. Agad niyang inilagay ang lahat ng kanyang ipon. Hindi lang ito ang kanyang pera, kundi pati ang bahagi na lihim niyang kinuha mula sa pondo ng kumpanya. Walang kaalam-alam si Haoran. Dahil sa nakaraang buhay, tapat na tapat ako sa kanya. Isa akong ganap na tao ng pag-ibig. Sa sandaling dumating ang pera, tahimik akong nagbilang sa isip ko. Dahil sa pagmamadali sa pagbebenta ng bahay, nakakuha lang ako ng 4 na milyon. Kasama ang 2 milyon niya, at ang natira sa akin. Ngayon ay mayroon akong halos 7 milyon na cash. Panahon na para ihanda ang aking mga supply para sa katapusan ng mundo. 4 na araw na lang bago sumiklab ang apokalipsis. Kailangan kong magmadali sa pag-ipon ng mga supply. Ngunit sa halip ng mga supply, ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng isang ligtas na kanlungan sa panahon ng apokalipsis. Una, ibinenta ko ang aking bahay. At pagkatapos, niloko ko ang mga ipon ng isang walang kwentang lalaki para lang makabili ng isang van na maaring ilipat-lipat at komportable ang tirahan. Di nagtagal matapos ang pagdating ng katapusan ng mundo. Ang mga zombie ay mabilis nakakalat. Ang pinaka-nakakatakot sa mga residential area ay hindi ang mga zombie, kundi ang mga kapitbahay na desperadong sinisira ang mga pintuan ng tahanan. Sa oras na iyon, ang manatili sa bahay ay katumbas ng paghihintay sa kamatayan. Sa katapusan ng mundo, ang motorhome ay hindi lamang pwedeng maging ligtas na bahay, kundi pati na rin ang pinakamaginhawang kasangkapan sa pagtakas. Selkie 20 sa araw-araw. Mahilig akong manood ng mga video tungkol sa paglalakbay gamit ang motorhome. Hindi ko inakalang ang una kong motorhome ay para sa pagtakas sa katapusan ng mundo. Pinili ko ang isang marangyang motorhome. Sabi ko sa may-ari na gusto kong i-customize ito ng buo. Sistema ng tubig at kuryente, solar panels, espasyo ng imbakan ng insulasyon. Kailangan lahat ng mga pasilidad na ito ay pinakamaganda. At saka, kailangan kong ipasadya ang mga pasilidad na pangmilitar. 3 layer ang pinatigas na balot. Ang panlabas na layer ay hardened manganese steel armor. Ang gitnang layer ay steel mesh, partikular na para sa proteksyon laban sa pagtagos. Kahit natamaan ng misile, magdudulot lamang ito ng bahagyang dent. Ang pinakaloob na bahagi ay may balangkas na gawa sa memory alloy.
Kapag tinamaan ng mabigat na bagay, otomatikong babalik ito sa orihinal na anyo sa loob ng 1 oras. Ang ilalim ng sasakyan ay nilagyan ng geothermal circulation system. Maaari nitong i-recover ang natitirang init mula sa makina at tambutso. Ipinapasa ito sa buong cabin sa pamamagitan ng mga tubo sa ilalim. Ang mga pinto ay ginawa kong may double layer na blast-proof design. Kailangan ng iris recognition at voice print verification sa loob at labas. Mundo, nakakita na ako ng maraming tao na nahulog mula sa likod ng mga zombie dahil sa bukas na pinto. Sa mundong ito, maliban kung ako ang magbubukas ng pinto, hindi kayang buksan ng isang buong hukbo ng zombie. Ang pintong ito, maliban sa mga pananggalang, hindi ko rin pwedeng baliwalain ang kaginhawaan. Ang mga upuan sa likod ng sasakyan ay tinanggal at pinalitan ng silid tulugan. Ang espasyo sa ilalim ng kama ay ginawang nakatagong imbakan. Nagdagdag ng kusina sa isang gilid ng pinto ng sasakyan, refrigerator at oven. Maayos na naayos ang lahat. Sa huli, pinalitan ko ang kulay ng sasakyan sa puti, para magmukhang isang ordinaryong camper. Tumingin ang boss sa listahan na ginawa ko, na may pagdududa at nagbiro. Babae. Mukhang gusto mong pumasok sa labanan ah. Ngumiti ako. Pero hindi ko siya sinagot. Kailangan tapusin ang pagbabago sa loob ng 3 araw. Walang limitasyon sa bayad para sa pagmamadali. Samantala, sa aking apartment, si Howran at Luxie ay nagsasagawa ng isa pang eksena. Sinasadya kong binibigyang diin kay Howran na maglalakbay ako sa Europa para hikayatin siyang dalhin si Luxie pabalik sa bahay. Bago siya umalis, naglagay ako ng mga pinhole camera sa sulok ng sala at kwarto. Hindi ako isang taong mahilig manghimaso. Noong nakaraang buhay, nalaman ni Howran ang kalagayan ng pamilya ng intern na si Luxie. Sinubukan niyang ipagkanulo ako para makasama ang pamilya Lu. At sa panahong iyon, ako'y tanga at walang kaalam-alam. Pinagsabuatan nila akong akusahan ng pagnanakaw ng pondo. Dahil dito, nawala ang trabaho ko bago dumating ang katapusan. Sa wakas, sinakop na ang aking bahay. Pinalayas ako sa kalye para mag-isa. Sa buhay na ito, gusto kong makita silang nag-aaway. Tulad ng inaasahan, nakita ko ang peking larawan ng pagdating sa paliparan sa aking mga kaibigan kaninang umaga. Akala ni Howran ay nagbakasyon na ako sa ibang bansa. At hayagan niyang pinatuloy si Luxie. Suot ni Luxie ang aking seda na panghiya na iniwan ko sa aparador. Nakahiga sa imported na sofa na binili ko, nagpapasweet kay Howran. Binenta niya ang bahay niya. Siguradong may mas malaking pera pa siya. Sabi ni Howran ng may pagmamalaki. Hindi mawawala ang pera sa pampublikong account na iyon. Kapag nakumpirma na ang private equity, maghahanap ako ng dahilan para withdraw ang pera. Nasa abroad siya naglalakbay. Pagkatapos siyang bumalik, lahat ay huli na. Nakakainis ang kanilang pag-uusap. Ayoko nang panoorin pa. Kaya't pinatay ko ang screen. Huling 24 na oras bago ang katapusan ng mundo. Tumakbo ako papunta sa pinakamalaking wholesale supermarket sa lungsod para mag-imbak, dahil limitado ang espasyo. Kailangan ng masusing pag-iisip sa bawat bagay. Una, bumili ako ng 50 pirasong maliit na generator, kasama ng 500 kilo ng diesel. Hindi nagtagal pagkatapos ng apokalipsis, mawawala ng kuryente ang buong lungsod. Sa panahong iyon, ang generator ang magiging tanging pinagkukunan ng enerhiya. Pumunta sa seksyon ng mga gamit sa bahay. Kumuha ng pinakamakapal na comforter, isang set bawat isa. 100 sako ng bigas. 500 bag ng instant noodles. 50 kahon ng compressed biscuits at instant noodles. Canned na longganisa at instant noodles. Canned na longganisa at instant noodles 3.0. Canned na longganisa at instant noodles. Lucifen at ang paborito kong Lucifen. Lucifen, tig 10 pakete bawat lasa. Lucifen. Dumaan sa banyo. Bigla kong naisip, malaking problema ang maligo sa katapusan ng mundo. Agad akong tumawag sa may-ari ng modified na sasakyan. Palitan ang showroom ng pinaka-elite na custom na modelo. Siya nang padala ng sanitary napkins at tissue. At huli, mga gamot. Lahat ng bagay dadalhin sa 3 biyahe papasok sa Hi. Sa kabutihang palad, na-maximize ng disenyo ko ang storage space. Habang nakikita ko ang puno ng mga gamit sa sasakyan, pakiramdam ko ay naging kalmado na ako. Habang nag-iimbak ako ng mga bagay. Sa wakas, napansin ni Howran na may mali. Sinuri niya ang pampublikong account. Nalaman niyang naubos na ang pera doon. Galit na galit si Howran na tinatawagan ako. Hindi ako sasagot. Nagsimula siyang maapektuhan. Madalas nang binabalita sa balita ang babala sa kakaibang bagyo. Ako lang ang nakakaalam na malapit nang dumating ang katapusan. Si Howran ay nagwawala sa pagtawag sa akin. Hindi ako sasagot, kaya pinapadalhan niya ako ng maraming mensahe. Sa libro niyan, nagkamali ka ba sa operasyon? Sa tingin mo, matutukso mo ako, Song Shuyan. Ang huling mensahe ay, maghintay ka lang sa akin. Aakyat ako ng reklamo laban sa'yo. Binasa ko na, hindi na sinasagot. Pero natawa ako ng malakas. Wala ka ng pagkakataon na magreklamo. Sa ganitong oras bukas, nabibigo ang buong lungsod. Mga pulis, kumpanya, ospital. Lahat ay abala sa sarili nilang gawain. Yung 200,000 mo. Para na rin sa akin bilang kabayaran sa nakaraang buhay ko. Samantala, tapos na rin ang pagbabago sa camper ko. 5 oras na lang bago ang huling araw. Nagsimula na akong maglakbay papunta sa lungsod di. Hawak ko ang manibela. Isang naiisip lang ang nasa puso ko. Naghihintay pa rin ang mga magulang ko sa bahay. Nang umalis ako. Sa daan, puro short ang mga tao. Pero pagkatapos ng 2 oras na biyahe, ganap nang natakpan ng niebe ang daan.
bigla akong nakapansin na may isang itim na sa likod na sumunod sa akin mula nang pumasok ako sa highway. Nagpa siya akong huminto sandali sa gasolinahan para tingnan kung ano ang pinagmulan ng mga sumusunod. At hindi ako nagkamali. Pumasok din ang sasakyan sa gasolinahan. Mayroon talagang dalawang sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Labas ang 7 hanggang 8 tao. Yung nasa unahan, siya ang master ng modipikadong sasakyan, si Lolo Zu. At yung sumunod na bumaba sa ikalawang sasakyan, ay sina Luxie at Yihaoran. Patuloy pa rin nakasuot si Lolo Zu ng maduming kamiseta. Malinaw na hindi siya handa sa biglaang pagbaba ng temperatura. Ginoong Song, kumusta ka na? Nasa ilalim ko ang aking paghusga sa lakas ng mga taong nasa madilim na industriya na ito. Sa mainland, nakakapag-imbak din sila ng armas ng lihim. Nakangiti si Yihaoran ng may pagmamalaki. Ginoong Song Shuyan, ikaw na mapanirang puri, bumili pa ng EC para tumakas. Akala mo hindi na kita mahahanap ganito. Ginoong Song, nang inaayos ko yung sasakyan, naglagay ako ng gisik sa ilalim ng chassis. Tama nga ang hula ko. Ginoong Lu, nahanap ko na ang tao para sa'yo. Yung pera na sinabi mo, nalaman ko na nang naglilinis si Yihaoran ng basurahan. Ay nahanap niya ang resibo ng binili kong camper van. Kaya si Luxie ay nagbayad ng mataas na halaga para humingi ng tulong kay Lao Zu na maghanap sa kanya. Anong gusto ninyong gawin? Simple lang. Ang camper van ay iwanan ninyo. Lahat ng gamit ay sa akin. Umalis ka na. O kaya, lahat ng gamit at bahay ay akin na. Ikaw na lang ang maiwan. Ikaw ang magpapasya. Ang mga tauhan sa likod niya ay nagtawanan. Nangyari na ito. Lumulubog ang puso ko. Kahit na may napakabigat na sistema ng depensa ang EC na ito. Pero wala itong kakayahang umatake ng kusa. Hindi pwedeng makipag-ugnayan ng sobra sa kanila. Handa na akong pabilisin ang takbo para makalayo. Bigla. Bumukas ang pinto ng EC. Sa wakas, sumiklab ang katapusan ng mundo. Habang masaya akong nagmamaneho ng EC, papuntang lungsod para iligtas ang aking mga magulang. Bigla namang nangyari ang hindi inaasahan. Ang mekaniko ng sasakyan na si Lao Zu ay tila gumawa ng kalokohan sa aking EC. Ang aking kandado ay pinaka-advanced na may iris at voice recognition. Hindi ko akalain. Hindi lang ni Old Zu na ipasok ang aking impormasyon sa pagkakakilanlan. Inilagay din niya ang sarili niyang impormasyon. Nin-trace niya ako. At ni-reverse engineer ang aking kandado sa pintuan. Matyagang sumunod siya sa akin ng 1 oras. Para lang makuha ang tamang pagkakataon na pilitin akong huminto. Hindi ba't sa buhay na ito? Maulit na naman ba ang lahat? Sa kawalang pag-asa, bigla akong nakarinig ng isang boses, napakapamilyar ng boses na ito. Parang narinig ko ito noong sandaling namatay ako sa nakaraang buhay. Matagumpay na nakabind ang sistema ng host ng katapusan ng mundo. Gusto mo bang i-enable ang pag-upgrade ng sistema? Nagtaka ako. Ang default ng host ay, nagsisimula na ang pag-upgrade. Nakatitig ang lahat sa aking bahay na sasakyan. Na parang transformer na nagsisimulang mag-reorganisa. Ang buong proseso ay hindi umabot ng 10 segundo. Isang double-decker na higanting bahay na sasakyan ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Mayroong leisure bar sa itaas, hot spring sa una, yevite at mga taniman ng gulay. Ang ibabang bahagi ay lugar ng tirahan. Kasama ang marangyang silid-tulugan, sinihan, at marangyang restoran. Ang pag-upgrade ng sistema ay hindi lamang para sa katawan ng sasakyan. Kahit na ang mga gamit sa loob ng sasakyan ko ay na-upgrade din. Ang mga nakatabing pangunahing frozen na pagkain, ngayon ay naging mga hari ng alimango, Boston lobster at dekalidad na wagyu. Ang mga gulong ay angkop para sa matitinding terrain. Nasa niebe, yelo at lesyan. Maaaring umusad sa anumang kondisyon ng kalsada sa bilis na 300 kilometro bawat oras. Ang sakla ng high-pressure water gun ay 100 metro. Maaaring palitan ang bala ng tear gas o sulfuric acid 210. Kasalukuyang naglalaman ng malinis na tubig. 1,616 na kasalukuyang naglalaman ng malinis na tubig 250. Otomatikong tagapag-ani ng mga zombie sa ilalim. Maglagay ng umiikot na talim. Maaaring gupitin ang sinumang nilalang na napasok sa ilalim ng sasakyan. Nang itutok ng mataas na tubig ang baril sa lahat. Si Lao Zu na kanina ay tila masaya ay tuluyang naguluhan. Si Luxie ay nagalit sa tabi. Yihaoran, huwag kang matakot. Nahanap ko na ang tao para sa iyo. Agad mo siyang ilabas sa akin. Maingat na lumapit si Yihaoran. Sabi ko sa isip ko. Ito ay iyong pinili. Pumutok ang high-pressure water gun. Sa labas na may temperatura na -100 degrees. Sa sandaling tumama sa balat, naging yelo ito. Kahit na ang buong katawan ay nagyelo na. Hindi pa rin nakalimutan ni Luxie na murahin ako. Song Shuyan, maghintay ka muna sa akin. Patayin na kita. Wala akong oras na mag-aksaya ng panahon dito kasama kayo. Binawi ko ang direksyon ng sasakyan at umalis. Bigla, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng system prompt. Matapos maayos si Yihaoran at Luxie, plano kong pabilisin ang takbo. Muling umingay ang sistema ng babala. Nakareset ang kristal ng host. Mangyaring kumpletuhin ang misyon upang punan ang kristal. Ang kinakailangang kristal para sa pag-upgrade ay makukuha sa pagpatay sa mga zombie. Tumulong sa mga nakaligtas. Mag-explore sa mga guho upang makakuha. Mukhang hindi libre ang sistemang ito. Tumingin ako sa balita sa ospital.
Ang unang alon ng mga pasyenteng nagka-fever dahil sa sobrang lamig ay nagsimulang magbago. Wala nang oras mag-isip. Ang pangunahing prioridad ay makarating sa lungsod G. Dalhin ang mga magulang sa ligtas na lugar. Pindutin ko ang gas. May 800 kilometro pa ang lalakarin papunta sa destinasyon. Ang mga magulang ko ay retiradong guro sa Hwaking University. Sa kasalukuyan, nakatira sila sa kanilang bahay na pampamilya. Ito ay bahay na ipinamahagi noong dekada 70. Ngayon, ito ay isang lumang gusali na may napakababa at sira-sirang pasilidad. Ang mga tao sa compound ay unti-unting umaalis at lumilipat dito. Karamihan sa kanila ay mga tao na walang trabaho na naghahanap ng murang renta. Noong nakaraang buhay, palagi kong pinapayuhan silang lumipat. Ngunit ayaw nilang umalis. Dahil dito na sila nanirahan ng higit sa kalahating buhay. Sa buhay na ito, yung lumang bayan ay naging kalamangan. Dahil sa mababang densidad ng populasyon, hindi pa naapektuhan ng mga zombie. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa mga magulang ko, gamit ang sistema ng komunikasyon ng sasakyan. Ngunit hindi ko maabot ang telepono. Malamang na na-freeze ang buy station. Sa loob ng bakuran ng pamilya, nakaupo ang tatay ko sa bintana. Tinitingnan sa labas sa pamamagitan ng bakal na rehas ni Hansan. Sa ibaba, mahigit 20 tao na ang nakapaligid. Ang nangunguna ay si Liu, ang babae mula sa komite ng barangay. Noong 3 araw na ang nakalipas, nakita siya ng nanay ko nang bumaba siya para mag-imbak ng mga paninda. Si Li, ang babae. Ilang bagay na ba ang naipon niyo dito? Babalik na ang mga bata. Maghanda kayo ng maraming masarap na pagkain. Hindi na nagtanong si Ate Liu. Ngunit may pagdududa na siya sa isip. 2 araw pa lang ng katapusan ng mundo. Ang temperatura ay bumaba na sa -100 degrees. Nagsimula nang makaramdam ng krisis ang mga tao sa paligid. Sa panahong ito, sanay na ang lahat sa pag-order ng pagkain. May malapit na maliit na grocery. Bihira na ang mga tao na nag-iimbak ng maraming pagkain. Ngayon, nawala ang init. Naubos ang mga supply sa grocery. Naharang ng mga zombie ang mga daan sa labas. Walang nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Kaya, si Ate Liu ang nanguna sa paggawa ng gulo sa ilalim ng bahay ng mga magulang ko. Tingnan nyo. Bakit ang lahat ng bintana sa bahay ni Professor Lee ay pinanday? Nakita ko lang noong nakaraang araw na maraming pagkain ang nakaimbak sa bahay niya. Siguradong may sobra-sobrang pagkain sa loob. May ilan talagang nag-iisa sa pagkain. Lahat sila ay mula sa isang bahay. Ibigay na natin sa lahat. Yung mga taong ito, sa araw-araw ay tamad at walang ginagawa. Kapag may panganib, mas lalo nilang naipapakita ang kanilang kasamaan. Hindi na nakabukas ang kurtina ng tatay ko. Si Ate Liu ay nakataas ang kamay na parang nagmamakaawa. Makinig kayo sa akin. Hindi makatuwiran si Ginoong Lee. Pumili tayo ng ilang kinatawan para makipag-usap. 3 malalakas na lalaki ang tumayo sa likuran niya. Bawat isa ay may dalang pamalo. Buksan mo ang pinto. Tumingin ka. Ilang malalakas na lalaki ang may dalang armas. Gusto na nilang basagin ang pinto ng bahay ng mga magulang ko. Sa oras na ito, mula sa malayo narinig ang tunog ng makina. Lahat ay sabay-sabay na lumingon. Nagmamaneho ako ng supervan at diretsyong binangga ang gate ng komunidad. Lumayo kayo. Sumigaw ako sa mga tao gamit ang megaphone. Nagsimula ang kaguluhan sa masa. Habang tinitingnan ang malaking bagay na ito, unti-unting umatras ang lahat. Nang marinig ang ingay, agad na tumakbo ang magulang ko sa bintana. Nakita nila na ako. Sa wakas, bumaba ang kanilang kaba. Lumabas si Liu mula sa grupo ng tao. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ngumiti si Liu. Ngunit palaging nakatitig sa van sa likod ko. Ikaw ay anak ng Professor Lee. Ako iyon. Nandito ka na sa wakas, anak. Nasa itaas ang mga magulang mo. Ayos lang sila. Huwag kang mag-alala. Talaga. Huminto siya sandali. Ngayon, ganito ang sitwasyon sa labas. Lahat tayo ay nahihirapan. Marami kayong nakatipong pagkain sa bahay. Maaari bang magbigay kayo ng kaunti? Tulong-tulong tayo bilang magkapitbahay. Tiningnan ko ang buong gusali. Puno ng tao ang pintuan. Nasa ika-5 palapag ang mga magulang ko. Kailangan nilang bumaba mula sa itaas. Dapat silang dumaan dito. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras. Kaya't pinindot ko ang ilang mga key sa control interface. Biglang naglabas ng puting liwanag ang ibabaw ng sasakyan. Agad na sumunod. Ang metal na balot ng buong key ay nagbigay ng mababang panginginig na umuugong. Masalimuot na kidlat ang sumisiklab sa ibabaw ng sasakyan. Biglang, pang-click. Isang bola ng nyebe ang bumagsak sa camper. Sa sandaling tumama, nagiging asul na mga spark ang nyebe. Kumakalat sa hangin ang amoy ng sunog na nasusunog. Nalaman ko na may batang nagkakalat dito. Tinitingnan ko ang mga taong may dalang armas sa harap ko. Sabi ng mahinahon, hindi mataas ang boltahe. Hindi ito para sa sinuman. Pero kung may humawak, tiyak na 2 oras ang pahinga. Hindi ka naniniwala. Subukan mo. Sandaling nagtinginan ang lahat. Walang sinuman ang nangahas na lumapit. Isang matapang na puting matanda na walang takot ang sumigaw. Dala ang bakal na tubo, tumakbo papunta rito. Nang maabot ang sasakyan, tumama ang tubo. Bang! Malakas na tunog. Nabali ang katawan niya at napalipad siya. Nahulog sa lupa at nagkumpol-kumpol ang mga spasmo. Hindi na ito kumikilos. Sino pa ang nandito? Nagsigaw ako sa mga tao. Walang sumagot. Balak kong tawagin ang mga magulang ko pababa. Biglang narinig ko ang iyak ng sanggol mula sa crowd. Isang babae ang pumuslit mula sa likod ng tao. Diretso siyang napatong sa harap ng sasakyan ko.
Nang hahawak sa kanyang dibdib ang sanggol. Pakiusap, tulungan mo ako. Bigyan mo ang bata ng isang kagat ng pagkain. Ako ay isang balo. 3 buwan pa lang ang bata. 2 araw na siyang hindi nakainom ng gatas. Bigyan mo ang bata ng isang kagat ng pagkain. Ako ay nakatitig sa sanggol. Nagmumukhang naguguluhan. Tahimik na nagbukas ng infrared scan. Tama nga, may daya. Walang buhay na natagpuan sa duyan. Nandoon ay isang laruan na umiiyak. Ngumiti ako ng malamig. Tumpak na pinaputok ang kuryente sa duyan. Isang manika ang tumagilid mula sa duyan. Nakita ni Liu Jai na nahuli ang kanyang balak. Kaya't hindi na siya nagkunwari. Sumigaw siya sa tao. Sino mang ayaw mamatay sa gutom, sumama sa akin. Hindi na kami makakapagpatuloy. Walang sinuman sa inyo ang makakaligtas. Nang magsimula ng magulo ang mga tao, isang sigaw ng pagdurusa ang narinig mula sa tao. Lahat ng tao ay sabay-sabay na humarap. Sumugod si Liu Jai. Tinitingnan ang sariling anak na lalaki. Ngunit matagal na hindi makalapit. Nagliliwanag ang mata ng bata sa kulay abong puti. May dugo pa sa sulok ng bibig niya. Lumiko siya. Gamit ang walang laman ng mga mata, tinitingnan ang kanyang ina. Napatigil si Liu Jai. Nagsasalita ng mag-isa. Anak. Anak, anong nangyari? Siya. Kanina umaga, naglalaro siya sa labas. Na-scratch ng isang baliw. Biglang. Ang batang lalaki ay umungon ng mahina. Tumakbo siya papunta kay Manang Liu. Tumakbo si Manang Liu palayo. Dahil nadulas siya at nahulog sa lupa. Tinitigan niya ang anak na papalapit. Ang unang reaksyon niya ay hindi ang yakapin siya, kundi ang ilagay ang kamay sa mukha niya. Dahan-dahang umatras habang nagkakagulo siya. Ang sigaw ni Liu Jai ay umabot sa buong komunidad. Kasabay nito, ang lalaking nakagat ay tumigil na sa pag-urong. Ilang segundo pagkatapos, siya ay matigas na bumangon mula sa lupa. Ang tao ay tuluyang nagalit. Alam ng mga tao na ang bakuran na ito ay agad na magiging impyerno. Ngayon na mismo, pinindot ko ang buton. Maingay na bumukas ang isang armor plate sa tuktok ng EC. Lumabas ang isang daanan. Kasunod nito, mabilis na tinanggal ng cutting device ang bakal na rehas. Bukas na ang bintana sa ikalimang palapag. Tumingin ang nanay ko sa labas. Hinila ko ang tatay ko at tumalon kami pababa. Matagumpay kaming nakapasok sa aking EC sa pamamagitan ng daanan. Nagsimula ang makina. Pinagdaanan ng EC ang mga bakas ng dugo sa lupa. Umalis kami sa lugar na puno ng mga hikbi. Ang nanay ko ay nanginginig sa takot. Tahimik na hinahaplos ng tatay ko ang kanyang likod. Mabilis kong ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa aking muling pagsilang. Sa lahat ng nangyayari ngayon, tatay, nanay, sa buhay na ito, tiyak na makakaraos tayo. Kakausap ko lang kay tatay at nanay. Wala pa akong pagkakataon para huminga ng maluwag. Ang tanawin sa harap ko ay nagpahigpit sa aking hawak sa manibela. Buong-buong kalye ay mga bangkay. Hindi isang kalye lang, kundi buong distrito. Naririnig ang tunog ng makina ng camper. Sila ay lumalabas mula sa mga apartment. May suot na suit, may suot na puting coat. May mga nakasuot ng puting coat, at mga delivery rider. Narinig ang tunog ng sistema. Nakatukoy ng maraming infected na umaatake. Automatikong nag-activate ang chassis harvester. Nagsimula nang umikot ang titanium alloy blade sa ilalim ng sasakyan. Humigop ako ng malalim na hangin at pinindot ang accelerator. Subukan mo ang kapangyarihan ng aking Super A. Ang unang hilera ng mga zombie ay tumama sa harap ng sasakyan. Nang bumagsak, nahulog sa ilalim ng sasakyan. Narinig ko ang isang malalim na tunog. Parang nagpuputol ng pakwan, parang nagpuputol ng buto. Iyan ay ang makina ng pag-aani na nagtatrabaho. Ding! Napatay ang isang zombie. Crystal na core dagdag. Maligayang pagbati sa tagumpay sa pagpatay sa mga impeksyon. Sa laban na ito, nakapatay ka ng 1,032 zombie. Nakakuha ka ng 1,032 na kristal. Naitupad na ang pangunahing misyon ng sistema. Binuksan na ang sistema ng pagpapalit ng mid-level na armas. Lumitaw sa pangunahing screen ang isang interface ng tindahan. Ang dami ng mga ikon ng armas ay nakakalito. Kahit na ang aking sasakyan ay puno ng mga supplies. Sapat na ito para sa amin ng mga magulang ko sa loob ng maraming taon. Pero hindi pwedeng palaging nandito lang tayo, hindi ito solusyon. Kailangan kong mag-imbak ng ilang armas para sa mga operasyon sa labas ng sasakyan. Una, nagpalit ako ng ilang baril na pangkontra sa mga zombie. Hindi lang magaan ang mga baril na ito. Mayroon din itong otomatikong lock. May saklaw na 500 metro. Kaya nitong otomatikong lock ang ulo ng zombie. Biyanbag ibuhay. Ang mga zombie na pinatay ni San ay otomatikong nagiging kristal na bala, biyanbag ay buhay. Ang mga zombie na pinatay ni San ay otomatikong nagiging kristal na bala. Kapag meron ka nito, kahit sino ay madaling makipaglaban sa mga zombie. Pagkatapos ng pagpapalit, muling umaalingaw-ngaw ang tunog ng paalala. Nabuksan na ang susunod na yugto ng misyon. Pagsisiyasat ng mga guho na hindi pa tapos. Habang ako'y nag-iisip, bigla akong nakatanggap ng mensahe ng tulong. Nang makita ko ang nagpadala, labis akong nagulat. Ito ay si Hauran. Sabi ng nanay ko nang may kaba. Anak, tiyak na may masamang balak ito. Huwag kang pumunta. Nanay, alam ko. Huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi lang tayo may EA kundi may mga armas din. Gusto kong makilala kung ano ang pinagagagawa ng lalaking ito na karaniwang duwag. Happy Springs Resort.
May isang pulang tuldok na lumiwanag sa mapa ng navigasyon. Ito ay isang abandonadong bayan ng turista sa tabi ng dagat. Habang papadilim na ang paligid. Sa wakas ay nakarating kami sa aming destinasyon. Inilagay ko ang EC sa burol na 500 metro ang layo. Gumamit ako ng drone para mag-recon. Gumamit ng drone para mag-recon 3 Ignendis nang makita ang kuha ng kamera 3 Ignendis isa nagtataka ako open 3 Isang resort na may estilo ng European castle na maliwanag ang ilaw. Sa ilalim ng kristal na chandelier ay may mahahabang mesa na may puting tela, na puno ng pagkain at pulang alak. Na bumubuo ng nakakasilaw na kaibahan sa paligid na walang tao at abandonado. Na bumubuo ng nakakasilaw na kaibahan. At ang pinakanagulat ako ay, si Haoran ay nakaluhod sa lupa na nakatali sa isang tali ng aso. Sa isang dulo ng mahabang mesa, may isang kalbo na lalaki, na may tattoo ng dragon sa dibdib. At sa tabi niya, may isang babae na nakayakap, na hindi iba kundi si Luxie. Naka-red dress siya. Na may makapal na makeup, Dragon J. Na nakasandal sa balikat ng kalbo, nakangiti ng mapanukso. Yung mapagpanggap na itsura niya. At noong nasa kumpanya pa tayo, si Miss Luna umaabuso sa koneksyon at makapangyarihan. Parang magkaibang tao. Dahan-dahan kong naipon ang katotohanan sa pamamagitan ng investigasyon. Itong resort ay proyekto ng mga magulang ni Luxie na ininvest. Matapos ang pagbagsak, nagpadala sila ng security team na si Ilong para bantayan. Dumating ang katapusan. Naging basura ang pera. Ang baril ang tunay na salapi. Kaya, pinatay ni Along ang magulang ni Luxie at sinakop dito. Para mabuhay si Luxie. Naging alila mula sa pagiging prinsesa hanggang sa maging babae ni Along. Si Haoran ay nakasuot ng linyadong puting kamiseta. Dala ang tray pumunta sa tabi ng mesa. Ilagay mo ang inihaw na manok sa harap ni Arong. Pagkatapos ay tumayo ng maayos, nakayuko ang ulo. Parang isang sanay na aso. Kumain si Arong ng isang kagat ng inihaw na manok. Namutla ang kanyang noo. Tumingin siya sa kanya at kumaway ng kamay. Agad na tumakbo si Haoran at yumuko. Pinagsabunutan siya ni Arong ng isang palad. Nagsabi siya ng isang mura. Tungkol sa iyo. Si Haoran ay napaatras ng bahagya. Pero agad na bumalik. Nakangiti siya. Nalaman ko na may ibang plano si Along kung bakit niya pinananatili si Haoran. Noong gabing iyon sa gas station, una niyang nakita ang kapangyarihan ng aking ihi. Kaya't nag-isip siya ng masamang plano at nagbigay ng suhestyon kay Ilong. Nais niyang lokohin ako upang makuha ang proteksyon ni Ilong. Kapatid Long, hindi papayag ang babae na makita akong mamatay nang hindi tumutulong. Tiiyak na kusa siyang darating. Kung maglakas loob kang lokohin ako, pagsasampaling kita ng pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan. Ngumiti ako ng malamig. Nga. Narito na ako. Tingnan natin kung gaano kakasalungat. Nais kong bawiin ang drone. Biglang tumingin si Haoran sa kamera. Tinutukan mo ako ng diretsyo. 7 oras 7 minuto, 00. Sa susunod na segundo, nanginig ang cellphone ko. Shuyan. Alam kong nandyan ka. Alam kong tiyak na may daya. Ngunit sa nakakatakot na katapusan ng mundo, ang hindi paggawa ng anuman ay hindi nagbibigay ng seguridad. Tumingin ako sa mga magulang ko. Bata, siguradong may masama dito. Huwag kang pupunta. Mama, alam ko. Huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi lang tayo may bahay kotse kundi may armas din. Kailangan kong makipagkita. Ano ba ang ginagawa nitong lalaki na karaniwang duwag? Binuksan ko ang virtual na aparador at kinuha ang isang invisible na proteksyon na suit. Isinuot ko ito. Kahit ang tao man nabala o ang mga zombie na kumagat. Hindi ako masasaktan kahit kaunti. Bukas ang pinto ng sasakyan. Maingat kong inilabas ang ulo. Ito ang unang pagkakataon na nakalabas ako mula nang maganap ang katapusan ng mundo. Nahanap ko ang basurahan kung saan tayo nagkasundong magkita ni Haoran. Halos sumuka ako sa mabahong amoy. Talagang naging matalino na ang taong ito. Si Ilong at ang kanyang mga tauhan ay tiyak na hindi darating dito. Shuyan! Talagang dumating ka. Nakatayo ako sa 3 metro ang layo. Nakatingin ang baril sa kanya. Walang paligoy-ligoy. Anong intel ang meron ka? Agad na ipaliwanag ni Haoran. Nalaman niya na si Along ay nasa ilalim ng resort. Natuklasan niya ang isang abandonadong laboratorio. Ang mga kristal sa loob ng laboratorio ay nakakapag-react chemically sa mga armas. Ang ganitong kristal na binago sa mga bala ay may walang katapusang kapangyarihan at nakakapagpatay ng mga zombie. Maaring makuha ang kristal mula sa utak ng zombie. Kaya't si Ilong ay nag-anyaya ng maraming tao sa ilalim ng pangalang kanlungan upang linlangin sila. Ginawang pang-akit ang mga taong tumatakas para sa mga zombie. At pagkatapos ay kinuha ang kristal mula sa utak ng zombie. Tinutukan ko ang mukha ni Haoran. Kahit na kinakabahan siya, hindi siya nagsisinungaling. Mukhang nakita rin ni Arong ang lihim ng kristal na nukleo. Ngunit hindi siya nakakuha ng sistema. Sa halip, pinalitan lang niya ang kristal na nukleo upang gawing armas. Ginamit ito upang mangikil sa mga tao sa paligid na nagsisilbing mga refugee. Biglang bumaba si Haoran na parang nahihiya. Shuyun! Alam kong nagkamali ako sa iyo. Sinasabi ko ito ng taos puso upang makabawi. Maaari kitang dalhin sa ilalim ng laboratorio. Alam ko ang password. Ano ang kondisyon? Papasukin mo ako sa sasakyan mo. Wala na akong ibang hilingin. Isang sulok lang. Nangangapa sa salita. Naisip ko, akala mo makakasakay ka pa sa kotse ko. Sa panahong ito,
Hindi ako magpapakita ng awa sa mga walang kwentang lalaki. Unahin mong makuha ang impormasyon. Pagdating ng panahon, ang buhay mo ay nasa akin pa rin. Magpakita ka ng daan. Alam na alam ni Ihaoran ang ruta ng patrol sa resort. Dinala niya ako upang iwasan ang tatlong grupo ng mga gwardiya. Pumasok kami sa basement sa pamamagitan ng bentilasyon ng kusina. Sa daan, nakita ko ang isang mas nakakatakot na tanawin. May mahabang pila sa pasilyo. May mga lalaki at babae, nakabahag at may maputlang mukha. Sila ay mga ordinaryong tao na niloko ni Alon gamit ang pangalang Survivor's Paradise. Para makuha ng pangakong may mainit na bukal, masustansyang pagkain at kaligtasan. Pero sa totoo lang, niloloko nila sila para gawing libreng lakas paggawa. Yung mga hindi sumunod at nagkasakit, ay diretsyong naging pagkain ng mga zombie. Sa wakas, ako at si Ihaoran ay nakalusot sa isang butas sa lupa. Pumasok sa basement. Mas malaki ang basement kaysa sa inaasahan ko. Ang minahan ay ginawang isang napakalaking bilog na espasyo. Sa gitna ay isang malalim na hukay. Sa hukay ay nakakulong ang hindi bababa sa daang mga zombie. Siksikan silang nagtipon at naglalabas ng malalim na ungol. Maraming makina sa paligid ng hukay. Sa bawat pagbaril ng mekanikal na braso sa isang zombie, maglalabas ito ng mga kristal na nucleon particle. Nuclear core energy na nagsisilbing sentro. May 2 tao nakatayo sa tabi ng energy pile. Isa si Arong, at ang isa ay si Luxie. Nasuot ni Luxie ang isang masikip na balat na suit. Hawak niya ang isang tablet na tinitingnan ang datos. Ganito siya ngayon, at parang ibang tao siya kumpara sa kanina sa lobby. Wala nang ngiti at pagyuyukod. Ang mga mata ay malamig na nakakatakot. Kapatid Long, ngayon 8 piraso lang ang nakuha. Malapit nang maubos ang huling batch ng pagkain. Kailangan nating makapanloko ng bagong batch. Bakit hindi pa dumarating ang babaeng iyon ni Ihaoran? Siguradong niloloko ako ng batang ito. Nang marinig ni Ihaoran ang kanilang pag-uusap, muntik na siyang matumba sa takot. Ngunit ang lihim na natuklasan niya ay higit pa sa mga ito. Pumasok kami sa isang lihim na daanan. Pumasok kami sa isang napakalaking espasyo. Dito ay isang abandonadong research facility. Ang mga makina at screen ay sira na. At sa ibabaw ng mesa at sa sahig. Ngunit nagkalat ang maraming dokumento. Maliwanag na iniwan ito ng mga tao dito nang nagmamadali silang umalis. Biglang sinabi ni Ihaoran ng seryoso. Ang katapusan na ito ay hindi isang natural na sakuna. Nakatagpo ako ng isang pamilyar na simbolo sa mga dokumento ng abandonadong research facility. Nakatagpo ako ng isang pamilyar na simbolo. Na eksaktong kapareho ng commemorative badge na itinatago ng mga magulang ko sa bahay. Na eksaktong kapareho ng commemorative badge na itinatago ng mga magulang ko sa bahay. Agad kong tinawagan gamit ang sistema ang mga magulang ko. Lumapit ang nanay ko sa screen, nagbago ang kulay ng mukha niya. Laoli, puntahan mo rito. Ito ang simbolo ng organisasyong sinalihan natin noong araw. International Society of Pathology. Nakilala ng tatay ko. Ito ang noong araw. Simbolo ng internasyonal na organisasyon ng pathological research na kanilang inimbitahan. Ngunit kakaiba, ang mga magulang ko ay mga meteorologist. Bakit sila nahikayat na pumasok sa pathological research institution? Ang DERAP file ay gumagamit ng encrypted language na Pathilge. Tanging ang mga magulang ko lamang ang makakapag-decrypt nito. Walang magawa. Kailangan ko lamang silang ipag-translate sa magdamag. Panahon ng paghihintay. Patuloy akong naghahanap ng mga bakas. Mabilis ang mga tao dito. Nakaayos pa ang tasa ng kape sa mesa. Nakatigil ang kalendaryo sa Marso 2029. May malaking mapa ng mundo sa dingding. Puno ito ng mga araw at pulang bilog. Sa huli, ang mga araw ay tumuturo sa isang lokasyon. Rehiyon ng silangang dagat. Isang maliit na pulo na walang pangalan. Sa oras na ito, nakatanggap ako ng dokumentong isinalin mula sa mga magulang ko. Sa huling pahina ng dokumento nakasulat, hindi na mapigilan ang plano ng pag-ielo. Nagsimula na ang sistema ng pagsala ng host. Tiningnan ko ang dokumentong na-decrypt ng mga magulang ko. Ang katotohanan ng katapusan ng mundo ay sa wakas lumutang sa ibabaw. Taong 2029. Sikretong inilunsad ng World Health Organization ang Frozen Plan. Nais nilang gamitin ang labis na malamig na temperatura upang pigilan ang mga selula ng kanser. Nasa isang nakahiwalay na isla sila. Nagsagawa sila ng maliit na eksperimento sa biglaang pagbaba ng temperatura. Ngunit aksidenteng na-activate ang sinaunang virus. Ang virus ay kumakalat sa pamamagitan ng napakalamig na hangin. Ang mga tao sa isla ay walang kaalam-alam matapos mahawahan. Dahil ang unang salot ay hindi mabilis na kumalat. Kundi may isang taong panahon ng pagkatago. Ang ilang mga nahawahan ay nagtayo rin ng mga research base sa ibang lugar. Dahil dito, ang virus ay dinala sa iba't ibang panig ng mundo. Ang underground laboratory ng resort na ito ay talagang base ng organisasyon. Ang aking sistema ay ang artipisyal na intelihensya na itinakda sa planong ito. Kung sakaling mawalan ng kontrol ang plano dahil sa ilang dahilan, ang ilay ay maghahanap ng angkop na host upang bigyan ang tao ng pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng pagbalik sa oras. Ang aking muling pagsilang ay hindi isang himala. Ito ay isang restart ng sistema. At ang layunin ay upang pilitin ang pagtigil ng plano. Hindi nakapagtataka na ang bawat gawain na ibinigay sa akin ng sistema. Lahat ay may napakalakas na kakayahang magturo. At ang kristal na enerhiya ay resulta ng pananaliksik sa artipisyal na talino. Gamitin ang kapangyarihan ng kristal bilang huling depensa ng sangkatauhan. Bigla. Umiingay ang alarma ng sistema. Pakitandaan, host. Ang temperatura sa labas ay biglang bumaba. Kasalukuyan ay nasa -152 degrees. Ang mga zombie ay nagbago.
Biglang bumagsak ang temperatura sa ilalim ng 150 degrees. Ang mga zombie ay nagkaroon ng pangalawang ebolusyon. Isang naglalakbay na yelo ang lumitaw sa abot tanaw. Iyan ang mga zombie na nagbago. Sila ay natatakpan ng yelo. Mas mabilis silang kumilos. Ang kanilang lakas ng atake ay doble na. Sa resort, si Arong at ang kanyang mga tauhan nahuli ng hindi handa sa mga mutant na zombie na ito. Dahil ubos na ang mga crystal core bullets. Kaya't napilitan silang gumamit ng ordinaryong baril at mag-spray ng bala para lang walang epekto. Ang matalim na yelong kuko ay direktang tumusok sa bulletproof vest. Ang taong nawasak ay walang laban. Nakikita na. Nabawasan na ang mga tauhan ni Longji. Ngunit parami ng parami ang mga zombie. Longji, hindi na natin kayang pigilan. Umalis na tayo. Ituloy mo lang ang pag-atake. Mag-isip ka ng paraan. Bagamat nais kong parusahan ang mga masamang tao. Ngunit sa ngayon, ang mga yelo at yelo na patay ay patuloy na dumarami at nagiging banta sa akin. Nagbigay ako ng utos sa sistema. I activate ang apoy ng apoy. I load ang sulfuric acid na bala. Sa sandaling makontak ng mga patay ang apoy ng sulfuric acid, ang katawan ay mabilis na natunaw at naging yebe at tubig. Biglang isang malakas na ingay. Ang lupa ay nagsisimulang pumutok. Nalaman namin na ang pundasyon ng resort ay matagal nang naubos. Ang matinding atake kanina ay nagdulot na malapit nang bumagsak ang lupa. Si Arong, Yehaoran, Luxi at iba pa ay hindi pa nakakariyak at agad na nahulog sa kailaliman. Nang akala ko ay naayos ko na ang lahat. Ngunit ang sinabi ng sistema ay nagpasabog ng aking puso. Nakatagpo ng mga bakas ng kristal na reaksyon sa katawan ng aking kamag-anak. Kung hindi ito agad maalis, magiging zombie ito sa loob ng 30 araw. Noong sumali ako sa proyektong iyon, nahawahan sila ng nakatagong virus. Sa buhay na ito, nahihirapan akong iligtas ang mga magulang ko. Bakit ganito? Pumasok ako sa sala. Sinikap kong kalmahin sila. Nakatigil ang tasa ng tsaa sa kamay ng nanay ko. Tahimik na tumagal ang tatay ko. Sabi ng nanay ko na mailuha, "Anak, halos na kaming mabuhay ng higit sa kalahati ng aming buhay. At nasiyahan na kami. Kailangan mong mabuhay. Ang pagiging zombie ay hindi palaging hindi na mababawi. Ang aparato ng paglilinis ay maaaring kumuha ng kristal na nucleus para sa malinis na enerhiya. Para pigilan ang pagkalat ng virus. Kwadrado sa Donghaigu, lokasyon ng aparato. Kwadrado sa Donghaigu, Laboratory 0. Koordinado ng silangang dagat, isang nakatagong pulo. Pagsusuri ng pagkawala, isang nakatagong pulo ng silangang dagat. Koordinado ng silangang dagat. Pagsusuri ng pagkawala, kinuha ko ang mga litrato ng mapa na naitala sa Research Institute, koordinado ng silangang dagat. Kinuha ko ang mga litrato ng mapa na naitala sa Research Institute. Silangang dagat. Isang pulo na walang pangalan. Ito ang punto na tinutukoy ng araw sa mapa. Ang resort ay nasa tabi ng dagat. Ibig sabihin, ang pinakamabilis na paraan ay sa pamamagitan ng dagat. Tinitingnan ko ang nagielong dagat. Sinasabi ko sa sistema, gamitin ko ang lahat ng kristal na nakuha ko kanina para upgrade ang bahay kampo. A-upgrade ang pagsisimula. Arka ng kamatayan. Fortress class na barkong pang icebreaker. Biglaan, isang puting barkong bakal ang lumulutang sa ibabaw ng dagat. Umiikot ang propeller. Pinaputol ng yelo ang mga yelo sa ibabaw. Tumingin ako sa malayo. Nagbigay ng utos sa sistema. Bangkang pangwakas. Nagsimula na. Umabot ang barko sa labas ng daungan sa loob ng wala pang kalahating oras. Pakiramdam ko ay may mali. May liwanag na pumapasok mula sa puwang ng pinto ng kargamento. Tiyak na naaalala kong pinatay ko ang ilaw bago umalis. Inilabas ko ang baril. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. May isang tao na nakatungo sa sulok. Siya ay si Ihauran. Basang-basa siya at ang kanyang mga labi ay kulay ube. Nakita akong pumasok. Nagsisigulong at nakaluhod sa lupa. Shuyan! Huwag mo akong patayin. Ako ay naghahanap lang ng lugar na matatakbuhan. Puno ng mga zombie ang labas. Wala na akong mapuntahan. Gusto ko na siyang hilahin palabas. Biglang kumislap ang puting liwanag. Biglang sumulpot si Luxi mula sa dilim. Isinaksak niya ang kutsilyo sa tiyan ni Ihauran. Punong-puno ng dugo ang kanyang damit. Lalong tumatagos ang peklat sa mukha niya. Pilit na umaakyat si Ihauran. Sa wakas, nakalabas si Ihauran mula sa hukay ng palad niya. Pero hindi niya alam. Kasunod nito ay si Luxi. Ikaw, bakit nandito ka rin sa barko? Ihauran, kung hindi dahil sa'yo, paano ako, si Luxi, mapapahamak sa ganitong sitwasyon? Ikaw ang nagloko sa akin at sinabing may pera pa si Song Shuyan. Ikaw ang nag-udyok sa akin na akitin si Ilong. Itong sugat na ito ay mula sa aking mga magulang. Itong sugat na ito ay sinaktan ako ni Ilong. Hindi pa tapos si Luxi. Biglang yakap siya ni Ihauran gamit ang huli niyang lakas. At biglang gumulong palabas ng rehas. Nagsama ang dalawang tao sa pagkalunod sa yelo. Sa ibabaw ng dagat, tanging bilog ng alon na lang ang natira. Si Ihauran at Luxi ang magkasintahang ito. Sa huli ay nagtagumpay sa kanilang kapalaran. May tuturing na nararapat sa kanila. Naglayag ang barko sa yelo ng 3 buong araw. Sa wakas, isang malabong anyo ang lumitaw sa ibabaw ng dagat. Tumingin ako gamit ang teleskopyo. Sa gitna ng isla, may isang gusaling kulay abo at puti. Ang satellite receiver sa bubong ay dahan-dahang umiikot. May kuryente pala dito. Ipinarada ko ang bangka dito.
Bago umalis, pinaalalahanan ko ang mga magulang ko. Huwag kailanman bababa sa bangka kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos, sumakay kami sa kayak at pumunta sa isang nag-iisang isla. Nakita ko na ang pintuan ng research station. Itinaas ko ang baril at dahan-dahan akong pumasok. Sa magkabilang panig ng pasilyo ay may mga salamin na silid. Puno ito ng mga inabandunang kagamitan sa eksperimento at mga petri dish. Nakasulat sa dingding, pagalingin ang mga hindi mapagaling. Ang bulwagan sa dulo ng pasilyo ay tila bagong renovate. Kakaiba ito sa luma at sirang ibang bahagi. May 2 tao na nakaupo sa tabi ng malaking screen. Nakatitig sila sa monitor sa dingding. Nang marinig ang pagpasok ko, sabay silang tumingin. Ikaw ang napiling host ng sistema. Ako si Xiao Chen, isang bioengineer. Ito ang aking ama, si Lao Xiao. Ang biolohikal na tagapayo ng Iceberg Project noong panahong iyon. Sa wakas, nandito ka na. Hindi ako basta naniwala sa sinasabi nila. Mabilis akong tumingin sa paligid. Gaano na kayo katagal dito sa isla? 1 taon na. Paano kung hindi pumili ng host ang sistema? Kung ganoon, naghintay lang tayo ng walang dahilan. Ngunit napatunayan na hindi tayo naghintay ng walang dahilan. Tumigil si UC. Xiao sandali, at pagkatapos ay itinuturo ang isang bahagi sa ibaba ng screen. Nandito mismo sa ilalim natin ang purifying device. Ang virus purifying device ay nasa ilalim ng mga bato ng pulo na ito. Ngunit, ang bilang ng mga crystal cores na kailangan para simulan ito ay lampas sa aking reserba. Ipinakita ni Xiao Chen ang mapa, at itinuturo ang malalim na bahagi ng pulo. Sa lugar na may pula na simbolo ng kalansay, narito ang isang pugad ng mutant na bangkay. Nagsasama-sama ang daang-daang yelong bangkay. Ang enerhiya ng kanilang kristal ay 10 beses ng karaniwang bangkay. Nagpa siya si Xiao Chen na samahan ako sa pagpatay sa mga bangkay. Ayon sa kanyang utos, nahanap namin ang pasukan ng pugad. Ang pasukan ng yelong lungga ay isang vertical na hukay na higit sa 3 metro ang diameter. Walang katapusan ang lalim dito. Gumamit kami ng napakalakas na lubid na ibinigay ng sistema. Tumatagal ng halos 10 minuto bago kami tuluyang makarating sa ilalim ng yungib. Mas maluwang ang ilalim ng yungib kaysa sa inaasahan. Ito ay isang natural na nabuo na yelo. Ang mga pader ng yelo sa paligid ay nagre-reflect ng malamig na asul na liwanag. 900 mga yelo na bangkay ay masikip na nagtipon-tipon sa isa't isa. Ulo nakaharap sa iisang direksyon. Sa gitna ng butas ay isang nagniningning na kristal na haligi. 900 yelo na mga patay. Siksikan na nagtipon-tipon. Ulo nakaharap sa iisang direksyon. Iyon ay isang nagniningning na kristal na haligi. Ang enerhiya ng kristal ay kumakalat mula sa haligi palabas. Sila ay pasibong sumisipsip ng enerhiya. Parang pag-charge lang. Nag-gesture ako. Si Xiao Chen ay naglabas ng isang frozen na granada sa magkabilang gilid ng butas. Nagbuga ito ng hangin na -200 grado. Biglang napaligid ang 2 zombie sa magkabilang panig. Kasabay nito, nabuo ang 2 yelong pader na nagsara sa daan pabalik. Pagkatapos ay pinindot ko ang trigger. Sumabog ang electromagnetic pulse cannon. Pinapawi ng energy wave ang mga bangkay. Tumpak na pinaputok ni Xiao Chen ang electromagnetic rifle. Bawat putok ay tinatamaan ang ulo ng mga zombie. Sa huli, ginamit ang sulfuric acid para maglinis. Ang laban ay nagtagal ng halos 20 minuto. Nang bumagsak ang huling yelong zombie. Ako'y nakasandal sa yelong pader at humihingal ng malalim. Buong katawan ay pawis at yelong piraso. Nakatapos na ang koleksyon ng kristal. Ang kabuang dami ay nakamit na ang kondisyon para sa pag-activate ng purification device. Sapat na ang kristal. Hindi pa kami nakasaya ng matagal. Naririnig ang ingay ng pagputol ng yelo sa itaas. Nalaman namin, ang nakaraang labanan ang dahilan kung bakit nagsimula ang pagbagsak ng yelo sa butas. Ang mga batong buo at yelo ay bumabagsak na parang talon. Isang bato na kasing laki ng gilingang bato ay nahulog mula sa yelo sa itaas ng aking ulo. Xiao Chen. Pinigilan ni Xiao Chen ang malaking bato para sa akin. Ngunit siya ay naipit at hindi makagalaw sa isang binti. Bumalik ako at ginamit ang lahat ng lakas ko para itulak ang bato. Ang kanyang pantalon ay nabasa na ng dugo. Inangat ko ang kanyang braso. Sinamahan siyang lumabas mula sa yelo. Nang bumalik sa research station, ang binti ni Xiao Chen ay namaga na. Si Lao Xiao ay nagbandage sa kanya. Hindi siya umimik. Ang kanyang noo ay basang-basa ng malamig na pawis. Pagkatapos lang mabandage, nagsimula na siyang gumawa. Hindi pwedeng maghintay ang aparato ng paglilinis. On mo na ito. Maaaring baliktarin ang cyclone. Inakay ko siyang pumasok sa underground control room. Nakabaon ang malaking kristal sa energy pool. Konektado ito sa aking sistema. Sumusulpot ang asul-puting liwanag. Mabilis na nagkakaroon ng chemical na reaksyon ang energy particles sa hangin. Sugod sa kalangitan. Ngunit sa susunod na segundo, biglang umingay ang alarma. Ang enerhiya ay sumasabog mula sa ilalim ng lupa. Hindi na kayang tiisin ng pulo ito. Kailangan na nating umalis dito. Ngunit kung hindi natin matatapos ang lahat ng paglabas ng enerhiya, maaaring masayang ang paglilinis. Naiwan ako dito. Hindi pwede. Tanging ako lang ang nakakaalam ng proseso sa huling yugto ng operasyon. Ang mga binti mo, 3 hindi pwede. Itinulak niya ako. Nang may pilay, tumakbo siya papasok sa operasyon na silid. Isinara ang pinto sa likod. Ang pulo at ang gusali ng laboratorio ay maaaring sumabog anumang oras. Sumakay ako sa lifeboat at mabilis na umalis kasama si Yusi. Xiao, hindi pa kami nakalayo ng 100 metro. Narinig namin ang malakas na tunog sa likuran. Nang akala namin ay napatay na si Xiao Chen,
Isang bangka ang dumarating mula sa malayo. Si Xiao Chen. Nakarating na kami sa aking cruise ship sakay ng speedboat. Nakatayo sa deck. Isang sinag ng araw ang lumitaw sa madilim na kalangitan. Ngunit, si Xiao Chen ay nasaktan sa ulo dahil sa shockwave. Dito lang siya nagkaroon ng atake. Bigla siyang nawalan ng malay. Ang araw na ganap na nagbago ang malamig na siklo. Hindi ko ito nakita ng personal. Dahil lagi akong nagbabantay kay Xiao Chen sa espesyal na silid. Unti-unting bumabalik ang langit sa labas. Mula sa gray-blue patungo sa gray-white. Umaga ng ika-4 na araw. Ang sinag ng araw ay pumasok sa salamin. Nahuhulog sa maputlang mukha ni Xiao Chen. Dumating ang pinakabagong balita mula sa mga ulat sa balita. Ang temperatura sa buong mundo ay tumaas na sa ibabaw ng zero. Ang mga patay na dahil sa pagkawala ng malamig na kapaligiran ay mabilis na nasisira. Sa loob ng 7 araw, lahat ay mamamatay. Ang boses ng balita ay napakakalmado. Ngunit ang puso ko ay sobrang excited. Totoo bang natapos na ang walang katapusang katapusan ng mundo? Pumasok ang mga magulang sa silid ng pasyente. May kasamang hindi mapigilang pananabik sa kanyang mukha. Sumusunod si Yusi. Xiao sa likod, hawak ang crystal core detector. Anak. Katatapos lang sukatin ni Isi. Xiao, ganap na nawala ang reaksyon ng crystal core. Ang galing. Isang napakabanayad na boses ang narinig mula sa likuran. Bigla akong lumingon. Nagising si Xiao Chen, kahit na mukhang masama pa rin. Pero ang kanyang mga mata ay nagbalik na sa katinuan. Xiao Chen. Nagising ka. Ikaw ay. Xiao Chen. Ikaw. Nagtaka ako. Tahimik siya ng ilang segundo, tapos bahagyang umiti. Naalala kita. Shuyan. Bigla akong napaluha. Hindi mo nakalimutan. Ika-5 araw pagkatapos simulan ang purifying system. Dumating na ang sistema sa pagsasara. Ganap nang natapos ang aking host task. Nawala na rin ang sistema. Ang aking issue ay bumalik sa dati nitong anyo. Kasama ko ang aking mga magulang, si Xiao Chen at si Yusi. Xiao, nagsimula kami ng isang tunay na paglalakbay sa ihi. Dumating kami sa mga damuhan matapos ang pag-ielo. Ang tubig na natunaw mula sa niebe ay naging maliit na sapa. Ang mga damo sa tabi ng sapa ay nagsimulang tumubo ng mga usbong. Sa malayo, ang unang usok ng apoy ay umakyat mula sa kampo ng mga nakaligtas. Ang kawalang pag-asa sa mga mukha ng tao ay naging pag-asa. Umakyat ako sa bubong ng sasakyan. Tumingin ako sa ibaba kay Xiao Chen. Umiti siya sa akin habang nakatingala. Pangalagaan ang mga mahal ko. Sa buhay na ito, nagawa ko ito. Nagawa ko ito.